Kabanata 126 hanggang 130. Binigyan ni Tang Wulan si Wu Changkong ng kakaibang pakiramdam, tulad ng isang piraso ng hindi pinutol na jade. Mukhang hindi masyadong mabilis ang kanyang cultivation speed, ngunit malinaw na nararamdaman ni Wu Changkong na ang growth rate ng batang ito ang pinakamabilis sa kanilang 5. Noong una siyang pumasok sa paaralan, ang gap sa pagitan niya at ng iba ay nasa antas ng bangin, ngunit sa loob lamang ng ilang buwan, maaari na siyang maging isang pag-iral na hindi mababa sa iba sa pagiging epektibo ng labanan. Lalo na ang kanyang matyaga na karakter, natatanging savvy, at espiritual na kapangyarihan ang lahat ng bagay na maaaring gawin. Kung ang kanyang mahiwagang kapangyarihan ng dugo ay maaaring patuloy na pasiglahin at lumago, kung gayon marahil ang pinakamahusay sa 5 anak sa hinaharap ay siya. Nayanig ang buong katawan ni Zhang Yangzi at ang kanyang mga paa ay nakababa sa lupa. Nagulat siya sa lahat ng nasa paligid niya. Ito ang kagubatan. Napapaligiran ng makakapal na kagubatan, ang mga tunog ng mga insekto at ibon ay napakalinaw, at ang pakiramdam na puno ng buhay ay hindi masyadong komportable para sa isang soul master na may isang madilim na katangian ng martial soul, ngunit medyo wala sa lugar. Gayunpaman, sa ilalim ng pagpapasigla ng aura ng buhay na ito, nalaman niyang ang bilis ng operasyon ng kanyang soul power ay halatang mas malakas kaysa karaniwan. Dapat handa kang lumaban anumang oras. Halos walang pag-aalinlangan, pinakawalan ni Zhang Yangzi ang kanyang martial soul. Isang pares ng itim na pakpak ang kumalat mula sa likuran. Ang kanyang martial spirit ay ang Dark Magic Eagle, isang napakalakas na pag-iral. Sa makatuwid, sa katunayan, ang mga kasanayan nila ni Wang Jingxi sa martial arts fusion ay dapat na tawaging Dark Eagle Dragon, ngunit ang kanilang paglilinang ay masyadong mahina upang payagan ang mga kasanayan sa martial arts fusion na tunay na makumplito. Mabilis na natalo. Sa bagay na ito, si Zhang Yangzi ay talagang hindi kumbinsido. Hindi niya akalain na mas mahina siya kaysa kay Tang Wulan. Sa laban sa promosyon na iyon, naramdaman niya na hindi niya naibigay ang kanyang nararapat na lakas at natalo. Hindi na ma-suffocate. Nguso. Huwag mong hayaang makilala ko ang alinman sa inyong tatlo. Habang iniisip niya ito, ang mga pakpak ng agila ni Zhang Yangzi ay pumutok sa kanyang likuran, at ang kanyang katawan ay agad na umakyat ng ilang metro, hinawakan ang kanyang mga kamay sa puno ng kahoy, at mabilis na umakyat. Sa kanyang opinyon, ang pag-ukupo muna sa mga namumunong taas at pagmamasid sa nakapaligid na sitwasyon ay ang pinakamahusay na pagpipilian. Lalo na, kung mahahanap si Wang Jingxi, maganda iyon. Kapag kasama niya si Wang Jingxi, tataas ang lakas nilang dalawa dahil sa isa't isa. Ang mga kuko ng agila ay tumubo mula sa dulo ng kanyang mga kamay, na nagtulak sa kanyang katawan sa tuktok ng puno ng napakabilis. Pagtingin ko mula sa malaking punong ito na may taas na 10 metro, malayo ang nakikita ko. Ang malaking puno na pinili niya ang pinakamataas noon. Nang tumingin siya sa malayo mula sa tuktok ng puno ay agad siyang nabigla sa lahat ng nasa harapan niya. Ito ay isang walang katapusang berdeng karagatan, na may tuloy-tuloy na pag-alon, na walang katapusan sa isang sulyap. Maaliwalas ang kalangitan at ang mga ulap ay walang katapusan, ang berde ay walang hangganan, at ang malaking kanepi ng puno ay nagbibigay sa mga tao ng hindi mailarawang kahulugan ng buhay. Tila sa mundong ito, mayroong walang katapusang buhay. Ito ay talagang, napaka-makatotohanan. Alam na rin niya noon ang tungkol sa Ascension Platform, ngunit dahil hindi masyadong malakas ang kanyang sariling lakas at bata pa ang kanyang edad, bagamat kayang suportahan siya ng kondisyon ng pamilya, hindi pa rin siya nakapunta doon. Ha? Ano yon? Tumingin si Zhang Yangzi sa langit. Isang malaking cyan bird ang pumailan lang sa hangin, pagkatapos ay biglang nagsalubong ang mga pakpak nito at lumipad patungo sa kanya. Napakagandang malaking ibon. Gumalaw ang puso ni Zhang Yangzi, at kasabay nito, may bakas ng pagmamalaki sa kanyang puso. Ang pagkakataon para sa aktwal na labanan ay dumating kaagad. Pagkatapos ay subukan kung gaano kalakas ang Soul Beast dito. Dalawang bilog ng Spirit Ring ang sabay na bumangon, at ang kanyang kaluluwang Dark Magic Eagle ay lumitaw din sa kanyang mga balikat. Malakas na sinipa ni Zhang Yangzi ang kanyang mga paa sa trunk, at itinaas sa hangin sa tulong ng rebound force mula sa trunk. Isang pares ng mga pakpak ng agila ang nakalatag sa likuran niya, at kasabay nito ay ang pangalawang singsing ng espiritu ay nagniningning. Ang pangalawang kakayahan ng espiritu, ang agila ay tumatama sa langit. Ang direktang isinaaktibo niya ay ang kanyang pinakamalakas na kakayahan sa espiritu. Wala siyang oras na gamitin ang espiritong kakayahan na ito sa kompetisyon sa promosyon. Upang makipagtulungan kay Wang Jingxi at makontrol ang buong koponan, ang kanyang sariling lakas ay hindi pa nagagamit ng lubusan. May isip na napahiya siya nitong mga araw na ito. Pagpasok sa Spirit Ascension Platform ngayon, ang unang bagay na gusto niyang gawin ay ang magbulalas. Ang buong katawan ay naglalabas ng isang malakas na itim na liwanag, ang buong figure ay nagiging ilusyon, ang mga pakpak sa likod ng kanyang likuran ay biglang lumaki, ang kanyang bilis ay tumaas din ng higit sa 3 beses sa isang iglap, ang madilim na magic agila sa kanyang mga balikat ay mabilis na nagiging anino at sumanib sa kanyang katawan. Sa isang iglap, si Zhang Yangzi ay sumambulat na may napakalakas na aura, tulad ng isang itim na palaso, na sumugod patungo sa malaking asul na ibon. Umalangaw din sa kalangitan ng malakas na huni ng agila.
Ang eagle ay tumama sa kalangitan, umaasa sa pagpapabuti ng kanyang sariling bilis at lakas, na binabago ang lahat ng kanyang mga kakayahan sa isang pag-atake, at ang kanyang kapangyarihan sa pag-atake ay napakalakas. Isa itong impact type na sacrificing skill, palaging naniniwala si Zhang Yangzi na sa parehong level, ang kanyang soul skill ay hindi magagapit. Ang isang pag-atake ay kumonsumo ng higit sa 50% ng kanyang sariling kapangyarihan ng kaluluwa. Siyempre, ang paghatol na ito ay kumupas ng husto pagkatapos makita ang mga kuko ng gintong dragon ni Tang Wulan. Kung tutusin, nakakatakot talaga ang kapangyarihang ipinakita ng mga kuko ng gintong dragon. Siya ay isang malapit na pag-atake muli at natural na maaapektuhan. Seeing, magkalapit ang dalawang panig. Ang malaking asul na ibon ay tila nabigla sa biglang Zhang Yangzi. Muling bumukas ang orihinal na convergent na mga pakpak, at sabay na kumaway ang magkabilang pakpak. Dalawang malalaking Cyan Wind Blades ang biglang pumaypay, salit-salit na bumaril patungo kay Zhang Yangzi. Kasabay nito ang malakas na huni mula sa bibig ng malaking asul na ibon na tila isang demonstrasyon. Boom! Nagbanggaan ang itim at cyan sa hangin, at ang dalawang Cyan Wind Blades ay natalo sa parehong oras, ngunit bumagal din ang momentum ni Zhang Yangzi, na ibinuka ang kanyang mga pakpak at muling lumitaw sa hangin. Hindi maganda. Sumigaw si Zhang Yangzi sa kanyang puso. Ang kanyang kakayahan ay hindi sapat upang suportahan ang biplane flight. Makakalipad lang siya sa maikling panahon kapag tumama ang agila sa langit. Ngayon ang pag-atake ay nalutas ng kalaban, at agad siyang bumagsak sa hangin. Habang nakabukas ang kanyang mga pakpak, mabilis siyang lumundag pababa. Napakatalino niya. Ang malaking asul na ibon ay may haba ng pakpak na higit sa 5 metro. Sa kanyang palagay, hanggat nakapasok siya sa kakahuyan, mahihirapan ang kalaban na ituloy ito. Gayunpaman, sa susunod na sandali, ang kanyang mukha ay nagbago ng husto. Isang serye ng mga cyan figure ang lumitaw mula sa malapit na canopy ng puno, na ikinakalat ang kanilang mga pakpak, at isang serye ng Cyan Wind Blades na kasing laki ng isang gulong na putok patungo sa kanya mula sa lahat ng direksyon. Ang parehong malalaking asul na ibon ay lumitaw din sa paligid niya. Paano kaya ito? Ito ang unang reaksyon ni Zhang Yangzi bago niya tinapik ang distress signal sa likod ng kanyang kamay. Sa sandaling ito, bigla niyang naunawaan kung bakit sa wakas ay tumingin sa kanilang mga mata ang staff ng Spirit Tower ng may malalim na kahulugan. Madilim sa kanyang harapan, at naging kalmado ang paligid. Nawala ang lahat ng pag-atake, at kaagad pagkatapos, nakaramdam na lang siya ng lamig sa buong katawan, at muling lumitaw ang liwanag. Bumangon ka. Narinig ang galit na boses ni Long Hengshu. Natulala si Zhang Yangzi, at napagtanto na bumalik siya sa silid sa loob ng Spirit Transmission Tower. Ang malaking screen sa kwarto ay sunod-sunod na nagbabago ng mga imahe. Biglang naunawaan ni Zhang Yangzi na siya ang unang lumabas, at biglang namula ang kanyang mukha. Medyo awkward na gumapang palabas ng metal cabinet. Walang sinabi si Wu Changkong. Tinuro niya ang upuan sa tabi niya at sinenyasan siyang maupo. Huminga ng malalim si Zhang Yangzi at pinakalma ang kanyang isip. Medyo nahihilo ang utak niya. Ito ay dapat na isang sekwele ng pagpasok sa platform ng pag-akyat. Nanembalik na rin sa alaala ang lahat ng nangyari noon. Biglang gumalaw ang kanyang mga mata, sakto nang makita ang isang eksena ng malalaking asul na ibon na lumilipad sa hangin sa screen. Parang may hinahanap sila. Hindi ba, ito ang lugar kung saan siya naroon noon? Sa screen, mayroong hindi bababa sa 100 malalaking cyan na ibon, na lumilitaw na natatakpan ang mga ulap at ang araw sa himpapawid. Sa malalakas na tawag, mas marami pang malalaking cyan na ibon ang lumilitaw sa di kalayuan. Matapos makalunok ng laway, biglang napagtanto ni Zhang Yangzi na hinahanap ng malalaking asul na ibong ito ang kanilang sarili. Kung hindi ito ilusyon, ngunit ang totoong mundo, natatakot ako na kahit 10 sa kanila ay namatay. Pinandilatan lang siya ni Long Hengshu, pagkatapos ay tumingin sa ibang mga screen, at hindi umimik si Wu Changkong. Ang aktwal na karanasan sa labanan ay palaging nangangailangan ng karanasan sa sarili upang matindaan ang karamihan. Mabilis na pumasok sa pag-iisip si Zhang Yangzi, bukod pa sa kahihiyan, ang kanyang mga mata ay mas nasasabik. Nalaman niya na nagustuhan na niya ang pakiramdam ng pagpasok sa platform ng pag-akyat, kung saan ito ay masyadong totoo. Sa susunod, kailangan kong mabuhay ng matagal dito. Maingat na binago ni Xie ang hugis ng kanyang katawan sa kakahuyan, itinago ang kanyang sarili sa tulong ng mga nakapaligid na puno. Kung ikukumpara kay Zhang Yangzi, kailangan niyang maging mas maingat. Dahil marami na akong narinig na kwento tungkol sa Spirit Beast Forest sa Ascension Platform mula pa noong bata ako. Alam niyang dito, may panganib sa lahat ng dako, at kung hindi ka mag-iingat, dito ka ililibing. Gayunpaman, sa parehong paraan, ang panganib ay kumakatawan din sa pagkakataon. Kung maayos mong mapapatay ang Spirit Beast, makakakaramdam ka ng ilang energy feedback, na magiging mabuti para sa iyong kaluluwa. Ang kanyang kaluluwa mismo ay isang espesyal na pag-iral, ito ay isang metal na kaluluwa na nilikha ng Spirit Tower mismo, na nakakabit sa Light Dragon Dagger at Shadow Dragon Dagger. Ang walang alam ay mutated ang metal spirit na kanyang ikinabit.
Ngunit hindi katulad ng maliit na gininto ang ilaw ni Tang Wulan na nagmumutate sa mga may sira na produkto, ang kanyang metal na kaluluwa ay isang benign mutation, at nangangailangan lamang ito ng mental na kapangyarihan upang masipsip ang dalawang kaluluwa ng dalawa sa isa. Sa simula, ang kaluluwang ito ay 100 taong gulang lamang, at tumagal ng 1,000 taon ang kanyang pamilya upang mabili ito. Sa makatuwid, ang kanyang Light Dragon Dagger at Shadow Dragon Dagger ay sabay na idinagdag ng espiritong ito, na sumasakop sa unang dalawang espiritong kakayahan ng sabay. Ang kambal na espiritu ni XCXC ay talagang mas mahina kaysa sa tunay na kambal na espiritu sa isang kahulugan. Dahil ang Light Dragon Dagger at Shadow Dragon Dagger ay pareho ang pinagmulan, may maliit na pagkakaiba sa pagitan ng dalawa, at walang pantulong na proseso. Ito ay isang pagtaas lamang ng isa at isa ay katumbas ng dalawa. Ang pinakakapansin-pansing tampok ay na pagkatapos na ang kanyang paglilinang ay umabot sa bottleneck, kailangan niyang ikabit ang mga spirit ring sa magkabilang espiritu upang maipagpatuloy ang kanyang paglilinang. Hindi tulad ng isang tunay na kambal na espiritu, maaari lamang niyang ikabit ang isang spirit ring sa isa pang spirit ring. Maaaring maghintay si Juan hanggang sa mataas ang base ng paglilinang sa hinaharap bago ito ay lakip. Siyempre, ang sikretong ito ay tanging sa kanya at sa kanyang pamilya lamang ang nakakaalam. Ang unang kaluluwa ni XCXC ay walang alinlangan na lubos na katugma sa kanya, ngunit naiintindihan din ni XCXC na ang gayong kaluluwa ay hindi mahahanap sa hinaharap. Ang kanyang espiritual na kapangyarihan ay hindi napakahusay. Ang kanyang kambal na martial arts ay ang kalamangan sa maagang yugto, ngunit sa hinaharap, kung ang espiritual na kapangyarihan ay hindi maitataas sa isang mataas na antas, ito ay maghihigpit sa kanyang pagunlad. Dahil mahirap para sa kanya na magdala ng kaluluwa na kayang suportahan ang dalawang Dragon Dagger. Ang Spirit Ascension Platform ay isa sa kanyang mga outlet. Ang pinakagusto niyang gawin ngayon ay pagbutihin ang kalidad ng kanyang metal spirit. Kung ang metal na espiritu ay maaaring umabot sa 1,000 taon na antas ng lila, maaari siyang magdagdag ng isa pang spirit ring sa kanya. Ang 10,000 taong antas na itim ay maaaring dagdagan ng isang spirit ring. Ang mas kaunting mga kaluluwa na sinisipsip ng isang Soul Master, mas kaunting espiritual na kapangyarihan ang natupok nito. Bukod dito, huwag kalimutan na kapag ang kalidad ng espiritu ay napabuti, ang kalidad ng kanyang singsing ng espiritu ay mapapabuti rin, na siyang pinakamahusay na paraan upang palakasin ang sarili. Sa makatuwid, ang inaasahan ni XCXC para sa pataas na platform ay ang pinakamataas din sa lahat ng tao. Kanina pa siya nakapasok sa gubat. Hindi pa niya nahawakan ang Soul Beast, kaya hindi siya gumawa ng tunog hanggat maaari sa ilalim ng kanyang mga paa. Maging ang kanyang paghinga ay medyo mahina. Maingat na pinagmamasdan ni XCXC ang paligid. Naghihintay na lumitaw ang Soul Beast. Pinakamabuting maging isang kaluluwang hayop. Ang pagpatay ng isa ay makikinabang sa iyong kaluluwa. Ang liwanag sa mga mata ni XCXC ay kumikislap, at ang kinang sa kanyang mga mata ay kinakabahan at nasasabik. Bigla siyang nakaramdam ng kakaiba sa kanyang katawan. Halos walang pag-aalinlangan, marahas siyang lumukso, diretsyong nakahiga sa lupa. Mahigit 100 ng ilaw na sinag ang dumaan sa kanyang likod ng halos malapit. Nagbigay ng lakas ang baywang ni XCXC, at tumalon siya na parang carp. Ang pag-ataking ito. Laking gulat niya nang makitang 100 ng mga mata ang nahati sa isang malaking puno, at ang bawat mata ay nagniningning sa Scarlata na kinang. Ang pag-atake na iyon ay nagmula dito. Magtanim ng kaluluwang hayop, Scarlata na puno ng demonyo. Hindi, ang mga bagay na ito ay nakatira sa mga grupo. Kung ikukumpara kay Zhang Yangzi, mas masagana ang kaalaman ng Soul Beast ni XCXC, at least hindi siya makakaatake nang hindi nakikilala ang Soul Beast. Hindi niya sinasadyang makipag-away, ang kanyang mga daliri sa paa ay tumama sa lupa, at siya ay hamampla sa gilid, isang tumbling, ang tao ay tumalbog na, at siya ay tumakbo patungo sa malayo. Tamang-tama, inilabas niya ang kanyang lakas, ang malalaking puno sa likod ay nagmulat ng kanilang mga Scarlata na mata, at ang mga sinag ng sinag ay mabilis na bumaril, na sumasakop sa isang malaking lugar. Hanggat bumagal siya, matatakpan siya ng mga sinag ng liwanag na ito. Bilang isang resulta, ito ay naiisip. Magandang panganib, magandang panganib. Halatang medyo maikli ang paghinga ni XCXC. Tumili. Isang sigaw ang tumunog, at pagkatapos, isang dilaw na anino ang tumama sa direksyon ni XCXC. Si XCXC ay nagmamadaling huminto, at kasabay nito ay ang Guanglong Dagger ay inilabas, at ang Guanglong Blade ay nabitawan. Gupitan patungo sa kabilang panig, at sa parehong oras baguhin ang direksyon. Ang parang letigo na dilaw na anino ay umindayog sa hangin, at madali nitong naiwasan ang pag-atake ng Light Dragon Blade. Pagkatapos, isang malaking daga na mahigit 2 talampakan ang haba ay tumalon mula sa lupa, at ang dilaw na anino ay lumabas na nito. Ang buntot ay pamitik, sa pagkakataong ito ay parang isang saksak ng sibat patungo sa dibdib ni XC Zayedang. 2 talampakan ng haba, mahabang buntot na daga, ito ay isang siglong gulang na antas. Dagang may mahabang buntot na daga. Hindi nagulat at natuwa si XCXC, dahil alam niyang isa itong Soul Beast na nabuhay mag-isa, na may malakas na combat effectiveness.
Karaniwang kumakain ito ng mga insekto, ngunit hindi niya iniisip ang pagkakaroon ng malalaking karne. Pabago-bago ang buntot nito at napakabangis ng atake nito. Sabay subo ng ngiping bakal at bakal. May kakayahang ngumunguya ng mga bihirang metal. Sa pagsipa ng kanyang kanang paa sa puno ng kahoy sa tabi niya, biglang tumalbog ang katawan ni Xexi, muling kumaway ang Light Dragon Blade, at isa pang Light Blade ang hamampas patungo sa mahabang buntot na daga. Kasabay nito, bahagyang nanginginig ang kaliwang kamay na walang bakas. Ang mahabang buntot na sinaksak ng mahabang buntot na daga ay bahagyang nagpalihis sa direksyon nito, at ito ay nasaksak sa gitna ng liwanag na talim ng dragon. Sa dulo ng buntot nito, bahagyang kumislap ang puting liwanag. Ang Guanglong Blade ay pinutol sa kalahati ng direkta mula sa gitna, na dumadaan sa mga gilid ng katawan nito. Ang bilis nito ay napakabilis, ang kakayahan nitong tumalon ay napakalakas din, at malapit na nitong mahabol si Xexi. Sa sandaling ito, biglang sumigaw ang long-tailed na daga, isang dugo ang lumabas sa kanyang katawan, at ang kanyang matambok na katawan ay direktang lumipad palabas. Paanong makaligtaan ni Xexi ang magandang pagkakataon, sinipa ang kanyang mga paa sa puno, ang kanyang katawan ay umiikot sa napakabilis na bilis sa hangin, simula sa magaan na sandang ng dragon, tulad ng isang matalim na kono, naabutan niya ang nahulog na mahabang buntot na daga. Sa isang iglap, ang katawan ng daga na may mahabang buntot ay nilamon ng magaan na bagyo ng dragon, at ang dugo ay pumutok sa liwanag. Halos kasabay ng paglipad ni Xexi ang katawan ng daga na may mahabang buntot. Isang grupo ng Royal Light ang lumutang mula sa Centennial Long-tailed Rat at nahulog kay Xexi. Bahagyang kumislap ang Light Dragon Dagger sa kanyang kamay, at bakas sa mukha ni Xexi ang kagalakan, ngunit hindi siya nang ahas na manatili, mabilis na tumakbo sa isang direksyon. Ito ang kagubatan ng mga kaluluwang hayop, at ang amoy ng dugo ay ang pinakamadaling maakit ang iba pang mga kaluluwang hayop, lalo na ang mga carnivorous na kaluluwang hayop. Nagawa niyang patayin ang long-tailed rat sa napakaikling panahon, natural dahil sa sneak attack ng Shadow Dragon Dagger. Nang ilabas ang magaan na talam ng dragon sa pangalawang pagkakataon, ito ay orihinal na isang takip lamang, at ang talam ng anino ng dragon ay naputol ng tahimik. Gamit ang mahimalang epekto, kasama ang magaan na bagyong dragon na inihanda, pinatay nito ang kalaban sa isang iglap. Ang long-tailed mouse ay mahusay sa bilis at pag-atake, ngunit ang depensa ay hindi masyadong mahusay. Ganito nagtagumpay si Xexi. Boom, boom, boom. Tumakbo si Xexi sa hindi kalayuan ng biglang, isang mahinang dagandong ang nagmula sa lupa. Natigilan si Xexi, bakit parang nakakatakot ang boses na ito. Sumandal si Wang Jingxi sa isang malaking puno, humihingal na may malalaking bibig, at unti-unting nagtatagpo ang lumaki na balangkas ng kanyang katawan. Ngayon lang siya dumaan sa isang matinding labanan. Matapos makapasok sa kagubatan ng espiritong hayop, hindi nagtagal ay nakatagpo siya ng isang grupo ng 10 taong asol na lobo ng hangin. Ang ganitong uri ng espiritong hayop mismo ay hindi masyadong malakas, ngunit ang tagumpay ay nakasalalay sa bilis at malaking bilang nito. Si Wang Jingxi ay nakatagpo ng higit sa 20 sa kanila. Kung wala siyang kakayahan na baguhin ang isang malungkot na kaluluwa, ang ganitong uri ng pisikal na pagtatanggol sa pag-atake ay napakalakas, natatakot ako na hindi niya kayang kumapit. Gayunpaman, dahil ang Blue Wind Wolf ay isa lamang 10 taong espiritong hayop, hindi ito nagdulot ng labis na pagtaas sa kanyang espirito. Ang kanyang espirito ay isang uri ng pag-iral na tinatawag na Bone Spirit, at tulad ng Metal Spirit ni Xexi, ito ay direktang isinama din sa Martial Spirit. Wala pang 40% ng kanyang kaluluwang kapangyarihan ang natitira, at ang kanyang pisikal na lakas ay lalong bumagsak. Kailangan niyang magpahinga at magpahinga. Ang hindi niya nakita ay sa sanga, isang malaking figure ang unti-unting nahuhulog sa kanya. Bakit medyo madilim? Biglang nakaramdam ng kakaiba si Wang Jingxi sa kanyang puso, at hindi niya sinasadyang itinaas ang kanyang ulo at tumingin sa hangin. Laking gulat ko nang makitang may isang mukha ng tao na mabilis na bumagsak sa kanya. Mukha iyon ng isang babae, na napakaganda, maliban sa pagbuka ng kanyang bibig at ipinakita ang kanyang kahindik-hindik na pangil. Ang mas nakakatakot sa buhok ni Wang Jingxi ay ang mukha ng tao na ito ay lumalaki sa tiyan ng isang higanteng gagamba. Ang mukha ng tao na demonyong gagamba, ito ang mukha ng tao na demonyong gagamba na kilala bilang Soul Beast Killer, ang nangungunang makapangyarihang Soul Beast. Ang 100 taong antas ay maaaring makipagkumpetensya sa mga ordinaryong kaluluwang nasa antas ng 1,000 taon. Nang walang pag-aalinlangan, nagmamadaling lumabas si Wang Jingxi matapos gamulong ang isang tamad na asno. Kahit na ito ay nasa mabuting kalagayan, imposibleng talunin niya ang kalaban, hindi pa banggitin na ang kanyang kasalukuyang cultivation base ay hindi sapat at ang kanyang pisikal na lakas ay bumaba ng husto. Sa pamamagitan lamang ng pagtakas magkakaroon ng pagkakataon ng buhay. Puff! Nanigas ang buong katawan, naramdaman na lamang ni Wang Jingxi na ang kanyang buong katawan ay may kung ano. Kahit na siya ay napakalakas, hindi siya makawala pagkatapos mabigla. Sa sandaling ito, kahit na gusto niyang ishoot ang signal ng pagkabalisa, hindi niya ito magawa. Ang malamig na hininga ni Senador, na sinabayan ng boses ni Shishi Suo,
Sa susunod na sandali, bigla siyang nakaramdam ng matinding kirot sa kanyang buong katawan, at pagkatapos ay mabilis na kumalat ang malamig, manhid, at panginginig mula sa puso sa buong katawan niya. Maghanda para sa paunang lunas. Ang staff ng Spirit Transmission Tower ay balisang tumawag. Bumukas ang metal na cabinet, at ang katawan ni Wang Jingxi ay nanginginig ng gusto sa cabinet, kahit na natanggal ang mga suction cup, hindi nito mapigilan ang panginginig ng kanyang katawan. Mahigit 100 ng staff na nakasuot ng puting damit ang sumugod. Isa sa kanila ang nagtusok ng karayom sa leeg ni Wang Jingxi at itinulak ang kalahati ng tubo dito. Ito na naman ang human face demon spider. Oo. Masyadong mabangis ang bagay na ito, kahit nahuli na para i-shoot ang signal, ang swerte talaga ng batang ito. Mabilis na naging abala ang isang grupo ng mga taong nakaputi, at naghihintay din sa paligid sina Wu Changkong at Long Hengxiu. Makalipas ang buong 10 minuto, nakahinga ng maluwag ang nakaputing ulo. Oo, malakas ang determinasyon ng batang ito, kaya okay lang. Hayaan mo siyang matulog sandali, at pagkatapos ay magaling na siya sa paggising niya mamaya. Pagkasabi nito ay nagsilabasan na ang mga nakasuot ng puti na parang walang nangyari. Napanood na ito ni Zhang Yangzi sa tabi. Ito, ano ang nangyayari? Teacher Wu, Director Long, anong problema kay Jin Shi? Hindi ba virtual ang Ascension Platform? Paano siya? Tumingin si Zhang Yangzi kay Wang Jingxi, na mapatla, at ang matinding takot ay agad na napalitan ng pananabik sa kanyang puso. Ang staff ng Spirit Transmission Tower ay nagsabi, sinabi ko na ang platform ng pag-akyat ay virtual, ngunit ito rin ay realidad sa isang tiyak na lawak. Sa loob, lahat ng iyong mga pananaw ay eksaktong kapareho ng sa katotohanan. Sa makatuwid, kapag ikaw ay nasaktan, ang iyong pangunawa ay pareho. Halimbawa, kung ikaw ay pinaghiwa-hiwalay ng mga malalaking asol na ibon na may talim ng hangin, mararamdaman mo ang tunay na pakiramdam ng iyong espiritual na epekto. To put it simple, kung piniringan mo ang isang tao at pinutol mo ang pulso, iparamdam mo sa kanya na tumutulo ang pulso niya. Tapos ginagaya niya ang tunog ng tumutulo na dugo sa tabi niya. Kapag kusang sumara ang sugat niya, hindi na ito dumudugo. Noon, naririnig niya ang tunog ng pagtulo ng dugo, at sasabihin ng utak niya sa sarili niya na patay na siya. Kung ganoon, mamamatay talaga siya sa plataporma, lalo na ang problema mo. Mga baguhan. Kapag sapat na ang lakas ng iyong pag-iisip, unti-unting bumababa ang epekto, ngunit sa oras na iyon, tinatayang hindi ka makapasok sa platform ng pag-akyat, ngunit isa pa iyon. Nang marinig ang kanyang sinabi, biglang naging pangit ang kutis ni Zhang Yangzi, at hindi nabawasan ang kanyang takot. Sa madaling salita, ang espiritual na platapormang ito ay talagang maaaring humantong sa kamatayan. Gumagala si Guyu sa masukal na kagubatan, ang kanyang mga mata ay medyo nalilito, ang masukal na kagubatan at ang sariwang hangin ay nagparamdam sa kanya na parang isang mundo ang layo. Ang ganda talaga, I really like this feeling. Ang platform ng pag-akyat na nilikha ng Spirit Spreading Pagoda ay isang himala lamang. Naglalakad siya patungo sa kailaliman ng kagubatan. Sa proseso ng paglalakad, nakatagpo din siya ng ilang soul beast, ngunit ang mga soul beast na ito ay hindi malakas. Kinokontrol at pinapatay ng kanyang mga makapangyarihang elemento. Ang mga espiritong hayop pagkatapos ng pagkatalo ay magdadala sa kanya ng ilang pagbabago ng liwanag at anino. Sa tuwing nararamdaman ko ang mga ilaw at anino na ito, ang sorpresa sa mga mata ni Guyu ay tumataas ng 1 punto. Siya at si Tang Wulan ang may kaunting alam tungkol sa Ascension Platform sa 5. Habang naglalakad siya pasulong, biglang gumalaw ang palumpong sa kanyang harapan, at isang matangkad na figure ang lumitaw sa larangan ng paningin ni Guyu. Isa itong malaking oso na may taas na tangkad, 3 metro ang taas, at natatakpan ng kayumangging buhok. Ang isang palad niya ay napakalaki, at ang kanyang mga mata ay may kantab na dilaw. Nang makita si Guyu, bigla itong umungol, at sumugod din si Fei. Millennium, 1,000 taong kaluluwang hayop ang lumitaw. Gusto mo bang ipaalala sa kanya na ipadala ito? Napatingin ang staff kay Wu Changkong. Tingnan mo ulit. Mariing tinitigan ni Wu Changkong ang screen. Millennium Crystal Bear. Ito ay isang napakabihirang soul beast, kahit noong sinaunang panahon ay bihira itong lumitaw. Ang 1,000-year Crystal Bear at Deinonychus Bear na ito ay ang parehong species, na lumitaw pagkatapos ng mutation. Ngunit ito ay nagpapahina sa mutation. Pagkatapos ng mutation, ang lakas ay hindi kasing ganda ng Deinonychus Bear. Ngunit nagtataglay din ito ng isang espesyal na kakayahan. Ang sinumang kalaban na aatakehin nito ay Magi Crystal sa katawan nito, at pagkatapos ng isa pang pag-atake, ito ay direktang madudurog. Tanging ang malakas na kapangyarihan ng espiritu ang makakalaban sa pagkikristal, at mabilis na putulin ang inaataking lugar, upang maiwasan ang pinsala sa sarili. Gayunpaman, ang Crystal Bears ay mayroon ding kahinaan, iyon ay, maaari lamang silang lumaban sa malapit na labanan, nang walang anumang pangmatagalang kakayahan sa pag-atake. Sa 5, si Guyu ang pinakamalakas sa mga tuntunin ng individual na lakas. Bagamat hindi pa siya 2-tier, napakahusay ng kanyang kakayahang kontrolin ang mga elemento. Magaling din siya sa space element control. Sa mga tuntunin ng pag-iwas, kahit si XCXC ay maaaring hindi maihahambing. Siya
Kung mas nasa ilalim ng presyon, mas madali para sa master ng kaluluwa na lumago. Si Wu Changkong ay palaging naniniwala dito, at gusto rin niyang makita kung hanggang saan ang kanyang kaisa-isang babaeng estudyante sa ilalim ng banta ng 1,000 taong kristal na oso na ito. Gaya ng inaasahan ni Wu Changkong, sa harap ng pag-atake ng kristal na oso, hindi nataranta si Guyu. Ang dilaw na singsing ng espiritu ay kumikinang sa ilalim ng kanyang mga paa, at ang aura sa kanyang katawan ay medyo lumakas. Ang unang spirit ring skill, ang tide ng mga elemento. Kaagad pagkatapos, ang asul na liwanag ay kumislap, at ang katawan ni Guyu ay naging mas magaan. Ang pilak na ilaw ay kumikislap at nawala sa lugar. Ito ay isang spatial transmission. Bumulusok sa ere ang Thousand-Year Crystal Bear at direktang itinumba ang isang malaking puno. Hindi umimik si Guyu, tumalikod siya sa Thousand-Year Crystal Bear at tumakbo palayo. Sa kanyang mga kamay na kamakaway sa likod niya, ang mga bilog ng cyan na liwanag ay nabuo ang isang wind attribute tornado, na hindi umaatake sa kristal na oso. Sa pagtatanggol ng 1,000 taong kristal na oso, ang antas ng buhawi na ito ay hindi sapat upang magdulot ng anumang pinsala dito. Gayunpaman, ang mga hangin na ito ay sapat na upang harapin ang mga dahon. Sa ilalim ng malakas na hangin, isang malaking bilang ng mga dahon ang nahulog mula sa langit, na humaharang sa paningin ng kristal na oso. Sinamantala ni Guyu ang pagkakataong maglipat muli ng espasyo, muling nagpalit ng direksyon, at tumakbo ng ligaw. Medyo, talagang matalino at mabilis tumugon. Taos-pusong bulalas ni Long Hengshu. Bahagyang tumanggo rin si Wu Changkong. Ang mas nasiyahan siya ay hindi nabigla si Guyu. Matapos makatagpo ng isang banta, hinusgahan niya kung ang lakas ng kaaway ay isang bagay na maaari niyang labanan, at pinili ang paraan ng pagtugon, ruta ng pagtakas, at paraan ng pagtakas. Ito ay madaling sabihin, ngunit kung gaano kahirap itong kumpletuhin sa isang iglap. Si Guyu ay hindi lamang kalmado, ngunit matalino rin. Iniangat niya ang ulo niya at tumingin sa kabilang screen. May 3 light spots sa screen, na kumakatawan sa natitirang 3 tao sa ascension platform. Sa sandaling ito, ang direksyon kung saan tumakbo si Guyu ay patungo sa tangulan. Ha! Mahinang sabi ni Wu Changkong, na para bang may natuklasan siya. Nagising si XCXC sa malakas na boom, at nalaman niyang palapit ng palapit ang tunog, na para bang malayo ito sa ayaw niya. Maglakas loob na lumikha ng ganoong kalaking kilusan sa Soul Beast Forest, una sa lahat, nangangahulugan ito ng tiwala sa sarili ng kabilang partido. Hindi naglakas loob na magpabaya, mabilis siyang umakyat sa isang malaking puno sa tabi niya, at kasabay nito ay napabuntong hininga siya at tahimik na naghintay. Sa oras na ito, mas mainam na gumamit ng static breakang para makatakas. Ang pagpatay sa mahabang buntot na daga noon ay hindi nakakonsumo sa kanya ng maliit na halaga. Sa sandaling ito, isang malaking figure ang lumitaw sa hindi kalayuan, at mabilis na nagmamadali patungo sa gilid na ito. Nang makita ito, hindi mapigilan ni XCXC na masikip, dahil ang taong ito ay tumatakbo mula sa kanyang gilid. Ang mga paa ay nasa lupa, ang katawan ay 4 na metro ang layo, at ang buong katawan ay natatakpan ng kulay bakal na kaliskis. May unicorn sa gitna ng noo. Isa itong siglong unicorn. Isang napakabangis na kaluluwang hayop. Nang makita ang mabangis na soul beast na parang bipedal unicorn, hindi maiwasan ni XCXC na makaramdam ng pagkatuyo. Ang mga kaluluwang hayop na nakatagpo niya ngayon ay nakita lahat sa ilang mga tala, kabilang ang mga libro at mga imahe. Napakaganda ng memorya niya, kaya malinaw niyang naaalala na ang bipedal unicorn ay may bloodline ng Maladragon na soul beast, na isang uri ng earth dragon. Ang pisikal na lakas ay napakalakas, at ito rin ay kabilang sa mga nangungunang pag-iral sa mga dragon sa lupa. Maaari itong tumakbo ng mabilis sa mga kagubatan na may komplikadong lupain. Magaling itong tumalon at bumangga. Bagamat wala itong pangmatagalang kakayahan sa pag-atake, ang taong ito ay may espesyal na personalidad na hindi titigil. Kapag natukoy na ang target, walang katapusang hahabulin ito hanggang sa mapatay ang kalaban. 100 taong gulang na unicorn, anong uri ng swerte? Sinasabi na noong sinaunang panahon, ang mga kaluluwang hayop ng maliksi na uri ng pag-atake ng mga master spirit ng digmaan ang pinakakinatatakutan. Ito ay hindi lamang mabilis, malakas na depensa at pag-atake, kundi pati na rin ang mahusay na pagtitiis. Dalawa lang ang singsing ko, at hindi ko na mapigilan sa heyday state, lalo pa ngayon. At, bakit dumiretso sa akin ang lalaking ito? Boom, noong nanlumo si XCXC, ang 100 taong gulang na unicorn ay sumugod na sa ilalim ng malaking puno kung nasaan siya. Walang pag-aalinlangan, diretso itong tumama sa ball. Sa gitna ng marahas na dagandong, ang malaking puno na nangangailangan ng 2 tao na yakapin ng direkta ay nabali, ang daliri ng paa ni XCXC ay bahagyang nasa sanga, at siya ay nagmamadaling tumalbog at tumalon sa isa pang malaking puno. Kasabay nito, isang katanungan ang lumitaw sa kanyang puso, ang taong ito. 2 lang ang matibay na hind legs, at mukhang mahina ang forelimbs, hindi ba dapat makaakyat ka sa mga puno? Ang pag-asa ay mabuti, ngunit ang katotohanan ay malupit. Matapos mabali ng unicorn ng isang malaking puno, agad siyang tumalikod at sumugod patungo sa lugar kung saan nahulog si XCXC. Ibinuka ang kanyang bibig, dumiretso kay XCXC at kinagat ito.
Naputol ang Golden Light Blade, nag-iwan ng puting marka na halos 1 sentimetro ang lalim sa makapal na scale armor ng Unicorn Dragon Head, ngunit nabigo itong putulin. Walang pagpipilian si Xe kundi tumalon muli at tumalon patungo sa isa pang malaking puno. Ang malaking katawan ng unicorn ay lubhang nababaluktot, at ang malalaking hind limbs nito ay nakasuporta sa trunk, at dumiretso ito kay Xe para habulin ito. Ang bilis naman ni Xe. Karapat-dapat itong maging kalaban ng Mingang-type Battle Spirit Master. Si Xe ay hindi nang ahas na harapin ito ng direkta. Alam niyang mamamatay siya kapag bumangga ang kanyang Light Dragon Storm dito. Masyadong malakas ang depensa ng unicorn, maihahambing pa nga sa Iron Anchor Dragon, ngunit mas flexible ang katawan. Nagmamadali siyang tumakbo, ngunit ang unicorn ay nagpupursige at patuloy na lumalapit. Ang espiritong kapangyarihan at pisikal na lakas ni Xe ay patuloy na nauubos. Hindi kaya pipindutin mo lang ang annunciator para sa tulong. Ang puso ni Xe ay puno ng ayaw. Ito ang unang pagkakataon na nakarating siya sa Ascension platform. Tapos na ba? Umuungol. Ang daang taong gulang na unicorn ay umungal, at ang nakakabinging tunog ay nagpabagal sa mga paa ni Xe. Sa kanyang likuran, ang nakakatakot na hangin ay agad na tumama sa kanya, at akmang hahampasin niya ang kanyang likod. Pumikit si Xe at itinaas ang kamay para tapikin ang wrist square. Ayaw niyang maranasan ang pakiramdam ng broken bones. Sa sandaling ito, biglang humigpit ang kanyang baywang, at kaagad pagkatapos, ang kanyang katawan ay lumipad sa gilid, at ang unicorn na, bang, ay nabali ang isa pang puno, ngunit hindi siya nataman. Napakapamilyar ng pakiramdam na hinayla si Xe. Sa sobrang saya sa puso, biglang huminto sa ere ang kamay na tumama sa rescue signal. Nagpupursige, lumingon ang Unicorn Dragon at patuloy na hinahabol siya. Sa sandaling ito, isang grupo ng pilak na ilaw ang lumipad mula sa gilid ni Xe, at kasabay nito ang isang malakas na sigaw ang umalangaw-ngaw. Roll! Sa pagsabog ng mga sigaw, ang katawan ng unicorn ay biglang tumahimik, na parang nakakaramdam ng nakakatakot na aura, at pagkatapos ay ang pilak na ilaw ay tumama sa ulo nito ng matindi. Bang! Ang Unicorn Dragon, na mahigit 3 metro ang haba at sobrang lakas sa sarili, ay nasuray-suray at gamulong sa lupa bago muling tumayo. Kanina lang parang banggaan, pero talagang 3 mabibigat na suntok. Umiling ito bago tumingin sa direksyon kung saan nanggaling ang silver light. Binawi ni Tang Wulan si Lan Yingkao at tinanong si Xe, okay lang ba? Hindi naman siya kalayuan. Nagising siya sa mabibigat na yabag ng unicorn kanina. Umakyat din siya sa puno at nakita niya si Xe. Ang eksena ng inaatake. Speaking of it, maswerte si Xe. Matapos pumasok si Tang Wulan sa isang kakaibang estado ng pagmumuni-muni, talagang nagkakaroon siya ng pakiramdam ng pagiging malapit sa mga nakapaligid na halaman, at ang paggalaw mula kay Xe ay nagparamdam kay Tang Wulan ng pagtanggi sa mga halaman. Ang implikasyon ay tila ang mga tao ay tinataboy ng mga halaman, kaya maaari silang sumugod sa oras. Ayos lang. Napabuntong hininga si Xe, ito ay talagang isang sinag ng buhay at kamatayan ngayon lang. Lumalabas na ang maraming pawis sa kanyang likuran sa mga oras na ito, mag-ingat ka, ang unicorn ay palaging perseguido, at hindi mo ito papakawalan ng madali kung hahanapin mo ang pakay. Ngumiti si Tang Wulan at nagsabi, nakalimutan mo, ang pinakakinatatakutan ko ay ang Dragon Soul Beast, ihahambing ko ang lakas dito. Gaya ng sinabi niya, lumitaw ang mga gininto ang kaliskis sa kanyang kanang braso, at dahan-daang lumalabas ang kapangyarihan ng dragon mula sa kanyang katawan. Out! Sa 100 taong gulang na unicorn na malupit na karakter, dapat ay sumugod na ito noon pa man, ngunit ang hininga na nagmumula kay Tang Wulan ay nag-alinlangan. Ang mga hind paws ay patuloy na nagkakamot sa lupa, na parang may hinihintay. Hinayla ni Tang Wulan ang kanyang kanang kamay, at ang Lan Yingkao na nakatali sa likod ng Qiang Silver Hammer ay hinayla pabalik ang dating itinapon na Immersion Silver Hammer. Hindi siya natakot sa dobling martilyo sa kanyang kamay. Nangaharas ako sa gilid, bahala ka sa harap. Lumiwanag ang figure ni Xe, nagtago sa likod ng malaking puno sa tabi niya. Bilang isang sensitibong uri ng pag-atake ng War Spirit Master, ang harap ay hindi kung ano ang pinakamahusay sa kanya. Kung tutusin, likas pa rin ang nangunguna sa mga siglong gulang na Unicorn Dragon. Pagkatapos ng kaunting pag-aalinlangan, umungal siya ng mabangis at sumugod kay Tang Wulan. Tinamaan lang ito ng husto ni Tang Wulan ng 1,000 huwad na mabigat na pilak na martilyo, at ang puot ay walang alinlangan na nagbago. Ang liwanag sa mga mata ni Tang Wulan ay kumikislap, at ang isang asul na pilak na damo ay tumilapon, pinaikot ang isang sanga sa itaas ng kanyang ulo, hinayla ng malakas ang kanyang braso, at ang tao ay bumangon na sa hangin. Nang siya ay nasa himpapawid, isang pasulong na sandala nang umabot sa tuktok ng ulo ng unicorn na dragon. Ang kaliwang kamay na martilyo ni Shen Yin ay malakas na dinurog ang unicorn. Ang mga siglong gulang na unicorn ay nagdusa lamang ng isang pagkawala. Alam na ang mabigat na pilak na martilyo ay hindi komportable, ang malaking ulo ay tumagilid, at sa parehong oras ang unicorn ay nakataas, at ang sungay sa ulo ay dumiretso kay Tang Wulan at dinampot ito. Hindi nang ahas si Tang Wulan na hawakan ang kanyang kamay sa oras na ito.
Ang gininto ang liwanag ng kanyang kanang kamay ay pinakawalan, at ang gininto ang dragon claw ay nakausli, umiwas sa harapan ng unicorn, at hinawakan ang tuktok ng unicorn dragon. Sa sandaling inilabas niya ang mga kuko ng gintong dragon, ang unicorn ay halatang stagnated. Kahit saglit lang ay binigulan pa rin ito ang reaksyon. Tungkol sa lakas, ang soul power o katawan ni Tang Wulan ay tiyak na hindi kasing ganda nito, ngunit medyo nakakaapekto pa rin dito ang kapangyarihan ng bloodline ng Golden Dragon King. Puff! Anuman ang makapal na scale armor sa ulo ng unicorn, o ang matigas na bungo, sa sandaling ito ay tila natagos ito ng kanang kamay ni Tang Wulan na Golden Dragon Claw. Ang malaking katawan ng isang siglong gulang na unicorn ay tila nawala ng suporta sa isang iglap, at bago pa man sumigaw, bumagsak ito sa lupa na may puff. Isang malabong dilaw na halo ang lumabas, at ang gininto ang liwanag ng maliit na ahas ay lumabas mula sa kanyang ulo, ibinuka ang kanyang bibig, at sinipsip ang halo sa kanyang tiyan na may kasiyahan, at siya ay nag-aalis ng mga patong ng mapusyaw na gintong halo, na talagang maganda. Ang kuko ng gintong dragon ay bumalik sa hugis ng isang palad. Tumingin si Tang Wulan sa kanyang kamay, at ang kanyang puso ay puno rin ng hindi kapanipaniwala. Nang hawakan ng Golden Dragon Claw ang unicorn's body, malinaw niyang naramdaman na ang unicorn's na ulo ay parang tofu, at walang nakaharang. Mukhang mabait man siya sa Dragon Spirit Beasts o Dragon Martial Souls, may restraint effect siya. Kung hindi madaling talunin ng isang napakalakas na Soul Beast. Kinuyam niya ang kanyang kaliwang kamay at sinuntok ang Unicorn Dragon. Sa mahinang tunog, ang bangkay ng unicorns ay nabasag ng ilang metro, ngunit ang puwersa ng reaksyon ay nagpasakit din sa kaliwang kamay ni Tang Wulan. Oo naman, ang mga espesyal na epekto ng Golden Dragon Claw ay talagang kakaiba, at higit pang mga eksperimento ang kailangan para mas maunawaan ang buong epekto nito. Gayunpaman, sa loob lamang ng ilang segundo ng paggamit ng Golden Dragon Claw, ang sariling kapangyarihan ng kaluluwa ni Tang Wulan ay nakakonsumo na ng higit sa 30%. Ito rin ang lugar kung saan nanlalako at kumukonsumo ng sobra ang Golden Dragon Claw. Kung hindi dahil sa kapangyarihan ng dugo, marahil ay hindi niya kayang pakilyusan ang antas ng pag-atake na ito. Meng ikaw. Lumapit si Xe, puno ng pagkabigla ang kanyang mukha. Siya ay hinabol lamang ng 100 taong gulang na unicorn na dragon, at sa isang kisap mata ang malaking lalaki na ito ay napatay sa mga kamay ni Tang Wulan. Kung ito ay isang tunay na espiritong hayop, maaari mong direktang makuha ang isang siglong lumang singsing na espiritu. Ito ay kamanghamanghang. Nag-thumbs up si Xe kay Tang Wulan. Sinabi ni Tang Wulan, kung hindi dahil sa isang Dragon Soul Beast, natatakot ako na hindi ito madaling harapin. Sa sandaling ito, biglang, isang mahinang boses ang tumunog, hindi ito dragon, pakitulungan. Ang pilak na ilaw ay kumislap, at isang figure ang lumitaw hindi kalayuan sa gilid ni Tang Wulan at Xe. Ang asul na liwanag ay kumikislap sa ilalim ng kanyang mga paa at mabilis na tumakbo patungo sa kanilang dalawa. Sa likuran niya, isang mahinang dagandong ang tumunog, at isang malaking figure ang lumitaw. Pupunta ako, Crystal Bear, napakalaki. Damilat ang mga mata ni Xe. Nagulat din si Tang Wulan. Ang Millennium Crystal Bear ay parang bulldozer. Saan man ito dumaan, ang mga palumpong ay nahuhulog kaagad sa lupa. Ang mga maliliit na puno ay apektado din ng mga panla. Bukod dito, kapag nataman ito, ang mga puno ay natatakpan ng mga kristal, at pagkatapos ay sila ay babasagin sa pulbos. Ang nasa itaas ay napakalaki. May isa pang silver light na kumikislap, at dumating na si Guyu sa harapan nilang dalawa. Ang kanyang magandang mukha ay medyo mapotla, siya ay malinaw na nasa isang estado ng labis na pagkonsumo ng kapangyarihan ng kaluluwa. Umirap lang siya at nagtago sa likod ni Tang Wulan. Nakalunok si Tang Wulan ng isang subo ng likido, at likas niyang naramdaman na ang malaking lalaking ito sa kanyang harapan ay mas malakas kaysa sa 100 taong gulang na unicorn. Mabangis siyang tumingkayad, hinawakan ng dalawang kamay ang bangkay ng unicorn, at sa magkabilang braso, napakalakas niyang itinaas ang siglong unicorn. Sa ningning ng mga gintong kaliskis na umaagos sa kanang braso, sumigaw si Tang Wulan, at direktang itinapon ang higanteng bangkay ng kabayong may sungay sa 1000 taong kristal na oso. Aalis na ako, nakakabaliw ang kapangyarihang ito. Tumingin si Long Hengshou kay Tang Wulan na naghagis ng 1000 taong kristal na oso sa screen, ang kanyang mga mata ay tirik na. Sa sandaling ito, naka-recover na rin si Wang Jingxi mula sa coma, ngunit mapatla pa rin ang kanyang mukha. Nararamdaman na lang niya na palagi niyang naramdaman ang paglabas-masok sa mga binti ng gagamba. Ang pakiramdam na iyon ay patuloy siyang nanginginig, at ang mga sumunod na pangyayari ay mas mahusay kaysa dati. Si Zhang Yangzi ay mas makapangyarihan. Nang mapanood ni Zhang Yangzi si Tang Wulan na pinatay ang isang siglong gulang na unicorn, ang kanyang mga mata ay tirik na. Dahil alam niya na kahit gaano pa kahusay ang kanyang espiritu at tiwala siya sa kanyang kakayahan sa espiritu, wala siyang kasiguraduhan na kaya niyang talunin ang ganoong uri ng pag-iral. Naramdaman pa niya na hindi niya kayang basagin ang depensa ng isang siglong gulang na unicorn. Not to mention yung big guy na lumabas mamaya. Pinatay ni Tang Wulan ang 100 taong gulang na unicorn gamit ang isang kuko. Kung ang kanyang mga gininto ang kuko ay bumagsak sa kanya, anong kakilakilabot na tanawin ito?
Ito ay kakilakilabot, ito ay kakilakilabot. Sa oras ng pagsubok, ang kapangyarihan ni Tang Wulan ay data lamang, ngunit sa sandaling ito, ang kanyang ipinakita ay mas direkta. Ang napakalaking kabayong may sungay ay itinapon lamang niya, at ang lakas ng ilang libong kilo ay talagang hindi lamang basta-bastang pag-uusap. Kaya ba nilang tatlo na harapin ang mga kaluluwang hayop na nakaligtas sa libong taon na iyon? Hindi mapigilan ni Zhang Yangzi na kabahan. Sa oras na ito, ang kanyang pagkamuhi kay Tang Wulan at sa tatlo ay nabawasan ng malaki. Nang makita silang nakaharap sa makapangyarihang Soul Beast, nakaramdam siya ng kaunting pagkamuhi. Umuungol. Nakaharap sa bangkay ng unicorns na itinapon, ang Millennium Crystal Bear ay nagunat ng isang pares ng malalaking paa ng oso at direktang hinawakan ang hulihan ng mga paa ng unicorn. Kitang-kita na ang madilim na dilaw na kristal ay nagmula sa unicorn. Ang mga hulihan na paa ng dragon ay kumalat pataas, at hindi nagtagal ay kumalat ang kalahati ng katawan. Ang 1,000 taong Crystal Bear ay mabangis na ibinaba ang ulo ng oso at itinulak ang bangkay ng unicorn sa kanyang kamay. Bang! Ang ikalawang kalahati ng 100 taong gulang na unicorns na bangkay ay agad na nabasag at naging hindi mabilang na mga kristal na nakakalat sa lupa. Pupunta ako, napakabangis. Ano ang ginawa mo, Guyu? Paano mo napukaw ang ganitong uri ng bagay? Tila ang pinakamalakas na espiritong hayop sa pangunahing yugto ng pataas na plataporma ay nasa antas ng 1,000 taon. Sabi ni Xie habang sinasabi niya, lumilipad na ang tao patungo sa gilid. Hawak ang Double Dragon Dagger sa kamay, naghahanda para sa isang sneak attack anumang oras. Napabuntong hininga si Guyu at sinabing, sino ang nag-provoke nito? Pinipilit ba ako nito? Okay. Nag-uusap silang dalawa, at si Tang Wulan ay walang oras na magsalita. Ang dalawang mabibigat na pilak na martilyo sa kanyang mga kamay ay sabay-sabay na lumipad sa ilalim ng gusot ng asul na pilak na damo, at nabasag sa ulo ng kristal na oso. Ang malaking tao na ito ay hindi madaling harapin. Maaaring hindi ito kasing flexible o kasing bilis ng unicorn. Gayunpaman, ang pag-atake at pagtatanggol nito ay walang alinlangan na higit pa sa 1 siglong gulang na unicorn. Millennium Soul Beast, ito ba ang Millennium Soul Beast? Noong sinaunang panahon, 1,000 taong espiritong hayop na maaaring gumawa ng mga lilang espiritong singsing. Sa oras na ito, si Tang Wulan ay walang anumang duwag sa kanyang puso, ngunit puno ng fighting spirit. Pagkatapos ng lahat, ito ay nasa platform ng pag-akyat, maaari silang umalis sa larangan ng digmaan anumang oras, ano ang mas kasiya siya kaysa sa gayong aktwal na labanan. Sa totoong mundo, hindi pa siya nakakita ng Soul Beast, at ngayon, siguradong masasabing eye-opener ito. Bang, bang. Ang Crystal Bear ay hindi sensitibo at hindi ibig sabihin na umiwas. Nagtaas siya ng braso para harangin ang pag-atake ng dalawang lumulubog na martilyo na pilak. Ang pakiramdam ng paghampas sa katawan ng isang mabigat na pilak na martilyo ng daan-daang kilo ay hindi pa rin kahanga-hanga, at ito ay sumuray-suray ng mahabang panahon. Gayunpaman, ang patuloy na pag-atake ni Tang Wulan ay walang alinlangan na ikinagalit niya. Isang dilaw na liwanag ang kumislap sa Millennium Crystal Bear, at umungal ito patungo kay Tang Wulan. Sumigaw si Tang Wulan, maghiwalay kayong dalawa at umatras. Xie, nasaan ang susi sa ganitong uri ng Soul Beast? Bagamat natutunan din niya ang mga kaugnay na kaalaman sa Soul Beast, sa bagay na ito, walang alinlangang salamat kay Xie ay mas malakas, siya ay mahigpit na pinag-aralan sa lugar na ito mula pa noong siya ay bata. Ang kristal ay nagtataglay ng tansong balat at mga buto ng bakal. Ang kahinaan nito ay nasa likod ng leeg, kung saan ito ay mas mahina. Nandoon din ang Central Nervous System. Naiintindihan. Hinayla ni Tang Wulan ang asul na pilak na damo, mabilis na umangat ang kanyang katawan, iniiwasan ang pag-atake ng 1,000-year Crystal Bear. Madaling harapin ang mga kahinaan, pagkatapos ng lahat, ang taong ito ay hindi masyadong flexible. Siya ang may malakas na atake ng Golden Dragon Claw, siguro, posible ba talaga? Anyway, ito ang platform ng pag-akyat. Kung hindi ka gagawa ng mga eksperimento sa ganoong lugar, saan mo masusubok ang iyong mga kuko ng gintong dragon? Naakit mo ang atensyon nito, hahanap ako ng pagkakataon na bigyan ito ng isang nakamamatay na suntok. Sumigaw si Tang Wulan sa hangin. Ang 1,000-year Crystal Bear ay sumugod sa himpapawid, ngunit ang karunungan nito ay halatang nahihigitan ng 100 taong gulang na unicorn. Nang mangingisda siya sa kanyang kanang palad sa tabi nito, inilabas niya ang isang maliit na puno at direktang ibinato kay Tang Wulan sa ere. Ang martilyo ni Shen Yin ay ibinalik sa kanyang kamay, dinobol ni Tang Wulan ang kanyang martilyo, at ang maliit na puno ay nabasag, ngunit ang malakas na impact ay nagpaugoy din sa kanya sa hangin. Ang 1,000-year Crystal Bear ay dumiretso sa kanya, binuksan ang isang pares ng mga paws ng oso. Puff! Sa sandaling ito, isang invisible light blade ang nakatayo sa leeg nito. Ang kristal na oso ay nasa sakit, umungal, at lumingon sa isang tabi. Sumigaw si Xie, stupid bear, may kakayahan ka. Ang magaan na sandang ng dragon sa kanyang kamay ay naputol muli, at isa pang magaan na talam ang lumipad palayo. Kasabay nito, ang katawan ni Tang Wulan ay kumikislap ng asul na liwanag, at ang kanyang katawan ay biglang gumaan sa hangin.
Hinayla niya ang asul na pilak na damo, at ang tao ay naiangat na sa tulong ng elemento ng hangin. Isang dosenang ice cone ang lumipad sa tamang oras, at nagtipon sila upang bigyan si Tangulan ng tirahan. Natapakan ni Tangulan ang ice cone at nakumpleto ang isa pang pagbabago ng direksyon sa hangin. Isang halo ang kumikislap sa ilalim ng kanyang mga paa, at ang mga asul na pilak na baging ng damo ay umaalingasaw na pinagsalikop ang mga paa ng Millennium Crystal Bear. Hindi niya inaasahan na pipigilan ng kanyang Blue Silver Grass ang Thousand-Year Crystal Bear para mapigil, ngunit umaasa na mababagal nito ang takbo nito ng bahagya. Gayunpaman, isang kakaibang eksena ang lumitaw. Kapag ang mga asul na silvergrass vines ay tumpak na nakabalot sa mga paa ng 1,000 taong gulang na kristal na oso, ang kristal na oso ay hindi namamalayan na nagpapuwersa. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang asul na silvergrass ay dapat na masira ng direkta. Ngunit sa sandaling ito, isang gintong ilaw ang lumiwanag sa asul na pilak na damo ni Tangulan. Bagaman ito ay tumagal lamang ng ilang sandali, ang 1,000 taong kristal na oso ay nabigo na masira ito sa unang pagkakataon. Ang paghinto na ito ay 1 segundo lamang, at ang asul na pilak na damo ay naputol pa rin sa susunod na sandali. Ngunit sa pangalawang pagkakataon na ito ang nagbigay ng pag-asa kay Tangulan. Dahil ngayon lang, nang ang kanyang blue silver grass ay nakakaapekto sa Thousand-Year Crystal Bear, hindi niya naramdaman na ang kanyang soul power ay patuloy na nauubos tulad ng dati, o kahit na naubos. Sa madaling salita, ang blue silver grass ay iba sa dati. Habang sinisipsip niya ang unang selyo ng Golden Dragon King, nagbago siya at naging mas matigas kaysa dati. Sa sandaling bumagal ang Crystal Bear, mabilis na tumalikod si Xexi at tumakbo, ang bilis nito ay sumabog, ngunit ito ay mas mabilis kaysa sa paggamit ng elemento ng hangin upang pabilisin si Guyu. End of this chapter.